beloved Boss Mike Cervera. Tok online, kumapit ang isang college student sa Baguio City pero hirit ng PNP, bawal yan. Depensa naman ng sospek, kailangan niya ng pandagdag sa kanyang tuition at allowance. Nako. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Ito, mahirap mga kababayan, ano? Kapag ordinaryong tao ang makakagawa ng kasalanan o makakalabag sa mga batas natin, mga kababayan, kulong no? Pero, pagka mga opisyal, mga politiko, tulad ni Sara Duterte, abay lantaran na mga kababayan. Ang alin? Ang pagnanakaw sa bayan. Aba, parang siya pa ang may ganang, magmalakit, magalit, no? Na dapat, hindi sinisita. Oo, grabe. Pero kapag tayong mga ordinaryong mamamayan, ang makakagawa ng kasalanan para, matustusan yung mga pangangailangan natin. Hindi ko sinasabing tama to, Yung paggawa ng masama ng mga ordinaryong mga tao, ng ordinaryong mga Pilipino, ulitin ko, hindi ko sinasabing tama. Hinahalimbawa ko lang mga kababayan sa mga tulad ni Sara, tulad ni Digong, at tulad mamaya na kaalyado nila. Oo. Ang mga ninanakaw niyan mga kababayan, hindi natitigil sa milyon. Umaabot ng bilyon, trilyon ang mga ninanakaw. Pero mga kababayan, malaya sila. Malaya't masasarap ang buhay. Diba? Si Sara, si Digong, palitson-litson lang. Samantalang tayo, mga kababayan, makakatikim tayo ng litson sa tuwing Pasko at bagong taon lang. Ay, pero sila, nako, mga kababayan, nagpapasasa sa mga pera nating mga Pilipino. Panoorin natin to, tuloy! Tiniktikan ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang lalaking yan sa isang coffee shop sa Baguio. Target ng kanilang bypass ang lalaking college student na nagbebenta ng mga paputok online. Ayan mga kababayan, dahil sa paputok, dahil yan mga kababayan, tandaan ninyo, ang pagbebenta ng paputok, seasonal lang. Oo, tuwing yan magbabagong taon lang. Kita nyo, tiniktikan. Samantalang yung nakaupo riyan, sa OBP. Kita nyo, tinitiktikan ba? Hindi, mga kababayan. Kundi, mga kababayan, nabisto. Bakit? Dahil mismo, kawani niya ang nagsuplong sa gobyerno. Mga kababayan, malupit, Nang magkaabutan ng pera at order na paputok, agad nilang inaresto ang lalaki. Kita nyo, inaresto, samantalang si Sara, lantaran na yung mga ebidensya. Meron ng patuto ang PSA na yung mga tumanggap ng kwarta ay hindi nakarehistro sa kanila. Di ba? Pero mga kababayan, bakit naman ganon? Kung iisipin nating mga ordinaryong mga Pilipino, abay unfair ito. Unfair. Di ba mga kababayan? Naku! Hindi pwede to. Oo, pasok. Pinangkapang tumakas ng lalaki pero hindi na siya nakawala. Nakumpiska sa kanya. Buti pa si Roque, nakatakas. Di po ba? Si Roque tumakas bakit kanyo? Mga kababayan. Merong pera, maraming pera. Kahit saan na siya magpunta mga kababayan, mabubuhay siya Mag-aantay na lang siya. Kung may mananalo pang kaalyado niya. Samot-saring paputok gaya ng Mga kababayan, kita nyo, mga bawal pala yan, Yung mga firecracker na yan, nako. Evidence, kita nyo, nako. Pati yung mga, fountain, at saka kung ano-ano, mga, 5-star. Whistle bomb, mga ganun, Yung mga, quitties, nako. Pero ninyo, mga kababayan, ganyan, hinuli yung ating isang kababayan na estudyante na nagsisikap, mga kababayan, na na maitaguyod yung kanyang pag-aaral. Ulitin ko, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nito. Kung ito ay mali at
may nalabag siyang batas natin, abay dapat panagutan. At mga kababayan, dapat ganun din kay Sara. Bakit? Bistado na. Pero teka, bakit ganito ang nangyayari? Para bang may pinipili ba at may kinikilingan talaga yung ating batas? Pagka ba kay Duterte, hindi pwedeng mahulit makulong? Pagka ba ordinaryong tao at simpleng mga ganitong mga pagkakasalat, paglabag sa batas kulong agad? Mga kababayan, yan po ang kaibahan Kaya maraming nagpapatayan sa politika. Hindi po ba? Parang sa kanila legal lahat pag sila nangulimbat nagnakaw ng pera. Pero sa ating mga ordinaryong tao, lahat masama. Tuloy. Kong 5-star, whistle bomb, quickies at fountain. Nakuha rin ng 3,500 pesos na ginamit sa transaksyon. Nang hinga ng mga papeles, Kita nyo, halagang 3,500 mga kababayan, samantalang yung ninanakaw ni Sara, grabe, umaabot na ng bilyon. Di ba? Mga kababayan, bilyon. Tuloy. wala itong naipakita sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, nagawa ng sospek na magbenta ng mga paputok online dahil kailangan niya ng tuition sa kolehiyo. Kita nyo? Di ba? Kung inayos lang ni Sara, yung si pinangako niyang programa, na kapag ka siya nakakuha ng 100 bilyon, hindi higit pa nga. 100 bilyon daw mga kababayan ay talaga namang lahat ng problema sa ahensya ng Department of Education. Tapos lahat yan. Yung pala mga kababayan, ang tinapos niya, yung pondo lang. Sara, yung pondo lang ang tinapos mo. Wala kang tinapos na trabaho. Di sana walang ganito. Wala sanang mga estudyante na gumagawa pa ng ganyan para matustusan ang kanilang pag-aaral. Ano po? Yung mga paputok na binibenta niya ay galing din daw sa online. So parang mag-order din daw siya sa isang supplier. Tapos i-deliver or ipapadala through shipment dito sa Baguio. Oy, kita mo? Kita mo mga kababayan, alangan naman yung estudyante, merong factory ng paputok yan. Di po ba? Siyempre, hinahango niya rin yan. Tapos binibenta niya ng tingi-tingi yan. Tinitingi-tingi na nga Di ba mga kababayan? Tinitingi-tingi na. Para matustusan yung pag-aaral mga kababayan. Pero pagka inisip natin mga kababayan, simpleng mga batas natin na pinapatupad, tama naman. Kaya lang dapat huwag tayong mamimili. Dapat hindi po pwede na selective tayo. Hindi pwedeng sa kanya, kulong siya, yung iba, hindi. Di ba? Kung inyong pagkakaisipin maigi, mga kababayan, mas brutal, mas walang ya, yung alin, yung ninakaw niyang pera. Pero ganito, no? Parang minsan maiisip ng ibang mga kababayan natin na talagang napakahirap dito sa Pilipinas kapag ka ikaw ang gumawa ng kasalanan, di ba? Ikaw talaga ay sigurado sa kulungan. Pero kapag ka politiko, kapag kilalang tao, kapag makapangyarihan, mga kababayan, ang mangyayari ay, nako, maraming mga abogadong epal dyan at kakampihan pa ng mga tatanga-tanga na mga sumusuporta kay Sara. Di ba ba? Naharap sa patong-patong na reklamong sospek, ang PNP Anti-Cybercrime Group mahigpit daw na binabantayan ng mga nagbebenta ng paputok online. Ayan, mga kababayan, yung mga nagbebenta daw ng mga paputok online, ha? Binabantayan, babala po sa inyo. Baka mamaya, may ginagawa kayong ganyan, mga kababayan. Nako, pag-ingatan nyo. Diba? Pag-ingatan nyo. Kasi, alam nyo naman, no, parang yung batas ini-implement lang sa mga ordinaryong mamamayan. Pagka yung mga kilala, makapangyarihan, politiko at mayayamang tao, sa kanila exempted yan.
Wala. Sa kanilang tala, umabot na sa 109,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang paputok mula sa 10 nilang operasyon laban sa mga online seller. Nako, 109 lang, wag nyo nang ipagmayabang. Siguro ipagmayabang nyo kapag naipakulong nyo na si Sara at si Digong at iba pa nila. Our beloved Boss Mike.